Ako si Ligaya, 22 taong gulang at 2 linggo na ang nakalilipas. Bumagsak ako sa entablado sa harap ng 3,000 tao. Sa araw na dapat sana ay magbibigay ako ng talumpate bilang valedictorian, sinabi ng doktor na may tumor ako sa utak. Kailangan nila akong operahan agad. Tinawagan nila ang mga magulang ko. Walang sumagot. 3 arawng yumipas nang magising ako na napapaligiran ng mga makinang tumutunog at mga tubo ng swero. Ang unang nakita ko ay hindi ang nag-aalalang mukha ng aking pamilya. Ito ay isang Instagram post mula sa aking ate. Ang buong pamilya ay nakangiti sa harap ng Eiffel Tower na may caption na "Family trip sa Paris. Sa wakas, walang stress, walang drama." Wala akong sinabi. Hindi ako nag-comment. Hindi ako tumawag para kumprontahin sila hanggang sa lumitaw ang 65 missed call mula kay Papa sa aking screen kasama ang isang text. Kailangan ka namin. Sumagot ka agad. Doon ko napagtanto na hindi sila tumatawag dahil na-miss nila ako. Tumatawag sila dahil may kailangan silang iba. Bago ko ituloy, kung sa tingin mo ay karapat-dapat pakinggan ang kwentong ito, mangyaring maglaan ng sandali upang i-like at mag-subscribe. Ngunit kung gusto mo lang talagang marinig kung paano ito magtatapos, at kung nanonood ka ngayon, mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras na dyan. Ngayon, hayaan mong ibalik kita sa 4 na linggo bago ang araw na nagsimulang gumuho ang lahat. 4 na linggo bago ang pagtatapos, nakatayo ako sa kusina ng aming bahay habang pinapanood si Mama na nagbubuklat ng mga magazine para sa kasal. Hindi para sa akin, syempre, para kay Maricar. Ang ate ko ay kaka-engage lang at biglang ang buong bahay ay umiikot na sa kanya. Ligaya, pwede mo bang kunin ang mga sampo ng napkin mula sa imprenta bukas? Hindi tumitingin si Mama. Masyadong abala si Maricar sa pagsusukat ng damit. May finals ako, Ma. Kakayanin mo yan. Lagi naman. Iyan ang mahirap kapag ikaw ang inaasahan. Ipinapalagay ng lahat na gagawin mo na lang basta. 4 na taon ko nang inaayos ang mga bagay-bagay. Nagtatrabaho ng 25 oras sa isang linggo sa isang kapihan habang pinapanatili ang 4.0 na GPA o Summa Cum Laude standing. Nagbabayad ng sarili kong matrikula sa pamamagitan ng scholarship at tips. Samantala, ang buong pag-aaral ni Maricar ay binayaran ng aming mga magulang bawat semestre. Walang tanong-tanong. Ma, gusto ko sana kayang kausapin tungkol sa graduation. Kaswal kong sabi. Kailangan kong bumili ng isusuot para sa seremonya. Baka pwede tayong mag-shopping ngayong katapusan ng linggo? Sa wakas ay tumingin si Mama. Ngunit ang kanyang mga mata ay bumabalik na sa mga magazine. Anak, ang galing mo sa paghahanap ng mga sale online. Sigurado akong may mahahanap ka. Kailangan kong mag-focus sa engagement party ng ate mo. 2 linggo na lang. Pero ang graduation ay... Ligaya, tumulimang boses niya. Darating ang mga magulang ng nobyo ng ate mo. Kailangang maging perpekto ang lahat. Tumango ako. Lagi naman akong tumatang. Kinagabihan, habang nagtutupi ako ng labada sa luma kong kwarto, narinig ko si Mama sa telepono, kausap ang kumare niyang si Tita Linda. Yung graduation. Oo, valedictorian siya. Biruin mo yun? Isang sandali, isang tawa. Pero sa totoo lang, ang pangit ng timing. Ang engagement party ni Maricar ay sa parehong linggo. At yun ang prioridad. Naiintindihan naman ni Ligaya, napaka-independiente niya. Independiente. Iyan ang salitang ginagamit nila kapag ang ibig nilang sabihin ay madaling kalimutan. Nang gabing yon, tinawagan ko ang tanging tao na nagtanong kung kumusta na ba talaga ako. Sinagot ni Lolo Jose ang telepono sa ikalawang ring. Ligaya, iniisip lang kita. May kung anong gumaan sa dibdib ko. Hi Lolo, sabihin mo sa akin ang lahat. Kumusta ang finals? Kumusta ang speech mo? Napaupo ako sa kama, ang telepono ay nakadikit sa tenga ko.
Sa sumunod ng 20 minuto, talagang nagkwento ako tungkol sa thesis ko. Tungkol sa talumpati na 6 na beses kong inulit. Tungkol sa takot kong tumayo sa harap ng libu-libong tao. Ligaya? Sabi ni Lolo nang matapos ako. May damit ka na ba? Sapatos? May kailangan ka ba? Nanikip ang lalamunan ko. Ayos lang ako, Lolo. Talaga? Tahimik siya sandali. Ang uri ng katahimikan na nangangahulugang hindi siya naniniwala sa akin. Magiging proud na proud sa iyo ang lola mo. Sa wakas ay sinabi niya, alam mo yan, 'di ba? Lagi niyang sinasabi na nakuha mo ang diwa niya. Hindi ko naabutan si Lola Elena. Namatay siya bago ako ipinanganak. Pero nakakita na ako ng mga litrato. Sinasabi ng lahat na kamukhang-kamukha ko siya. Ang parehong itim na buhok, ang parehong matigas na baba. Pupunta ako doon, Ligaya. Nasa unahang hanay. Hindi ko ito palalampasin para sa mundo. Salamat, Lolo. Nabasag ng bahagya ang boses ko. Malaking bagay po iyon. At Ligaya, may ibibigay ako sa iyo. Isang regalo. Gusto ng lola mo na makuha mo ito kapag gumraduate ka. Ilang taon ko na itong itinatago. Bago pa ako makapagtanong kung ano yun, pumasok si Maricar sa kwarto ko nang hindi ko makatok. Ligaya, ginamit mo ba ang pabango ko? Hindi ko mahanap kahit saan. Tinakpan ko ang telepono. Hindi ko ginagamit ang gamit mo, Maricar. Umikot ang mata niya. Ipinakita ang kanyang engagement ring na parang sandata. Bahala na nga. Oh, congratulations sa valedictorian thing siguro. Tapos, umalis na siya. Narinig ni Lolo ang lahat. Wala siyang sinabi. Ngunit ang kanyang katahimikan ay maraming sinasabi. Isang linggo bagong graduation, tumatakbo ako sa 4 na oras na tulog, 3 tasang kape, at purong inis. Tapos na ang finals. Naipasa na ang thesis ko. Nagdo-double shift ako sa kapihan dahil kailangan ng bayaran ng upa sa apartment at tumanggi akong humingi ng tulong sa mga magulang ko. Gagamitin lang nila itong panunumbat mamaya. Tinulungan ka namin sa upa noon, tandaan mo? 3 araw nang sumasakit ang ulo ko. Sinasabi ko sa sarili ko, stress lang ito. Laging stress. Tumawag si Mama habang nagpupunas ako ng mga mesa pagkatapos magsara. Ligaya, kailangan kang umuwi ngayong weekend. Sabado ang engagement party at kailangan ko ng tulong sa pag-aayos. Ma, may trabaho ako. Magpaalam ka na may sakit. Kailangan ka ni Maricar. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono hanggang sa mamute ang mga kamao ko. Paano naman ang kailangan ko? Katahimikan. Pagkatapos, Ligaya, huwag kang madrama. Isang weekend lang. Minsan lang ma-engage ang ate mo. At minsan lang ako gagraduate, naisip ko. Valedictorian. 4 na taon ng perpektong grado habang nagpapakahirap sa trabaho. Pero hindi ko yun sinabi. Hindi ko kailanman sinasabi yun. Sige, pupunta ako. Ibinaba ko ang telepono at agad na naramdaman ang pamilyar na sakit sa likod ng aking mga mata na tumindi. Bahagyang tumagilid ang silid. Humawak ako sa counter. Ayos ka lang? Mukhang nag-aalala ang katrabaho kong si June. Oh, pagod lang. Nang gabing yon, nagkaroon ako ng balinggo-inggoy na hindi tumigil sa loob ng 15 minuto. Sinabi ko sa sarili ko na dahil lang ito sa init ng panahon. Wala lang ito. Sa pagmamaneho pa uwi, nakatanggap ako ng text mula kay Maricar. Huwag kalimutang kunin ang mga custom na napkin at magsuot ng maganda. Darating ang mga magulang ni Paolo. Hindi kumusta ka, hindi salamat sa tulong, kundi puro utos. Nag-buzz ulit ang phone ko. Si Papa naman. Pwede mo bang sunduin si Tita Cora sa airport sa Biyernes? Busy kami ng mama mo sa paghahanda para kay Maricar. Itinabi ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang mga kamay ko at hindi ko masabi kung ito ay galit o ibang bagay. Dumating si Rona sa apartment ko nang walang pasabi na may dalang lugaw at nag-aalalang muka. Mukha kang patay, sabi niya. Nilampasan ako papunta sa kusina. Salamat.
Love you too. Si Rona Santos ang matalik kong kaibigan mula pa noong freshman orientation. Siya lang ang taong nakakita sa akin na umiyak dahil sa pamilya ko. Siya rin ay tapat magsalita na pareho kong mahal at kinaiinisan. Ligaya! Ibinaba niya ang pagkain at humarap sa akin. Kailan ka huling natulog? Yung totoong tulog. Natutulog ako. Sinumaling. Humalukip-kip siya. Nakausap ko si June. Sabi niya, muntik ka nang mahimatay sa trabaho kahapon. Nahilo lang ako. Stress sa finals. Stress sa pamilya mo. Lumambot ang boses ni Rona. Ligaya, sinisira mong sarili mo para sa mga taong hindi man lang sisipot sa graduation mo. Pupunta sila sa graduation. Ano ka ba? Binuksan ko ang bibig ko para makipagtalo. Tapos, isinara ko ito dahil ang totoo ay hindi ko alam. Ilang linggo nang hindi binabanggit ni Mama. Nakakalimutan ni Papa ang petsa. Hindi man lang alam ni Maricar na valedictorian ako. Darating sila, mahina akong sabi. Graduation ko to. Umupo si Rona sa tapat ko. Bes, sa loob ng 4 na taon, hindi sila pumunta sa kahit isang award ceremony. Kahit isa. Tandaan mo nung nanalo ka sa teaching fellowship? Sino ang nasa audience? Ako at si Lolo. Tama na. Inabot niya ang mesa at hinawakan ng kamay ko. Ligaya, hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo para lang mainitan sila. Hindi naman sila nakatingin sa apoy. Mahapdi ang mga mata ko. Kumurap-kurap ako. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Rona, nagsisipilyo ako nang biglang nagdouble ang paningin ko. Napahawak ako sa lababo. Bumalik ang sakit ng ulo. Mas malala kaysa dati. Dapat magpatingin ako sa doktor, naisip ko. Pero walang oras. Bukas na ang engagement party. Uminom ako ng 2 Biogesic at natulog. Umilaw ang phone ko. Text mula kay Rona. Kung may mangyari, tawagan mo ang lolo mo. Siya lang ang talagang nagmamalasakit. Hindi ako sumagot, pero hindi ko rin binura ang mensahe. Engagement party ni Maricar. 6 na oras na akong nakatayo. Nag-aayos ng mga upuan, nag-aayos ng mga bulaklak, naglalagay ng champagne, gumaganap sa papel na kinagisnan ko. Ang invisible na taga-suporta. Napakaganda ng bakuran. May mga puting ilaw sa mga puno ng mangga. Isang 3-tiered cake na mas mahal pa sa buwan ng upa ko. 4 na pong bisita na naka-cocktail attire. Tumatawa at nagtutoast para sa kinabukasan ng ate ko. Walang nagtatanong tungkol sa akin. Ligaya, dagdag na champagne dito. Kumaway si Mama mula sa damuhan. Kumuha ako ng isa pang bote at dumaan sa karamihan. Kumikirot ang ulo ko. Ngumingiti ako kahit masakit. Si Maricar ay nasa may fountain kasama ang kanyang nobyo. Nakakapit si Paolo sa bewang niya. Nakatatlong baso na siya ng champagne at nagniningning. Guys, etong nakababatang kapatid ko. Hinila niya ako sa gitna. Ginagawa ni Ligaya ang lahat dito. Seryoso, hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala siya. Sabog na palakpakan, ilang magalang nangiti. Tapos lumapit si Maricar. Ang boses niya ay sapat lang para marinig. Ang galing niya sa, alam mo na, pagtulong. Magiging teacher siya. Isipin mo yun? Nagpupunas ng sipon bilang hanap buhay. Tawanan. Mahina at mapanghamak na tawanan. Nanatili akong nakangiti. Masakit ang mukha ko. Ay, at gagraduate siya sa susunod na linggo. Dagdag ni Maricar na parang pahabol lang. Vale something? Ano nga ulit tawag doon? Valedictorian, mahina kong sabi. Yan na nga, kumaway si Maricar. Siya talagang matalino sa amin. Pero hindi naman nakakabili ng Louis Vuitton ng talino, di ba? Mas maraming tawanan. Nagpaalam ako papunta sa kusina, sumandal sa counter, huminga. Sa bintana, napansin ko ang isang matandang lalaki na nanonood sa eksena. Kilala ko siya, si Ginoong Santos, dating katrabaho ni Lolo.
Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Nag-buzz ang phone ko. Text mula sa hindi kilalang numero. Dapat malaman ng lolo mo kung paano katratuhin ang pamilya mo. Tumingala ako. Tinaas ni Ginoong Santos ang baso niya ng bahagya sa direksyon ko. Tapos tumalikod. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko hindi lang ito dahil sa kahihiyan. Pagkatapos ng party, mag-isa ako sa kusina. Lubog sa hugasin. Ang iba ay nasa sala, tumitingin sa mga engagement photos. Pumasok si Mama, namumula ang muka sa alak at kasiyahan. Ligaya, may maganda akong balita. Hindi ako lumingon. Ano po yun? Pupunta tayo sa Paris, buong pamilya? Ililibre tayo ni Paolo para ipagdiwang ang engagement. Tumigil ang mga kamay ko sa mabulang tubig. Paris? Kailan? Sa susunod na Sabado. Lilipad tayo ng Biyernes ng gabi. Biyernes ng gabi. Sabado ng umaga ang graduation. Dahan-dahan akong humarap. Ma, Sabado ang graduation ko. Kumaway siya. Alam ko anak, pero nakabook na ang mga flight nung nalaman namin nakakuha ng magandang deal si Paolo. Sayang naman. Palalampasin niyo ang graduation ko para sa bakasyon? Huwag mong sabihin ng ganyan. Sumimangot si Mama. Hindi lang ito bakasyon. Para ito sa ate mo. Valedictorian ako, Ma. Kailangan ko magbigay ng speech. At magiging mahusay ka. Hindi mo kami kailangan doon, Ligaya. Napaka self-sufficient mo nun pa man. Tinitigan ko siya. Hinihintay na marinig niya ang sarili niya. Hinihintay na may mag-click. Wala. Sang-ayon dito ang papa mo. Parang tinawag, lumitaw si Papa sa pintuan. Hindi siya makatingin sa akin. Ligaya, napag-usapan namin ang mama mo. Kailangan ni Maricar ang suporta ng pamilya ngayon. Malaking pagbabago sa buhay ang pinagdadaanan niya. At ang pag-graduate bilang valedictorian ay hindi malaking pagbabago sa buhay. Matatag ka. Pagod ang boses ni Papa. Hindi mo kami kailangan gaya ng ate mo. Tumagilid ang kwarto. Humawak ako sa counter. Ligaya! Ang boses ni Mama ay parang ang layo. Namumutla ka. Ayos lang ako. Hindi ako ayos. Lumalabo ang paningin ko sa gilid. Sumisigaw na ang sakit ng ulo ko. Isang matalim na presyon sa likod ng kaliwang mata ko. Kailangan ko nang umalis, nasabi ko. Maaga pa ang shift bukas. Lumabas ako bago pa sila makasagot. Sa kotse, naupo ako sa dilim ng 10 minuto. Tapos, nagmaneho ako papunta sa walang laman kong apartment at umiyak hanggang sa hindi na ako makahinga. 3 araw bago ang graduation. Nakahiga ako sa sahig ng apartment ko dahil parang imposible nang bumangon. Ang boses ni Rona ay garalgal sa speakerphone. Isi-skip nila ang graduation mo para sa bakasyon? Bakasyon? Para sa engagement ni Maricar. Ligaya, tigilan mo na ang paggawa ng dahilan para sa kanila. Hindi ako gumagawa ng dahilan. Tumatanggap lang ako ng realidad. Mas malala yan. Tinitigan ko ang kisame. May mansa ng tubig na hugis pusang basag. Bagay. 4 na taon, patuloy ni Rona. 4 na taon kang nagpakamatay sa trabaho at hindi nila ma-postpone ang isang trip? Mukhang hindi. Tumahimik siya tapos lumambot. Kumusta ang pakiramdam mo? Physical? I mean, ang weird ng boses mo sa telepono kahapon. Ayos lang ako. Talagang pagod lang, Rona. Nang gabing yun, nagising ako ng 3:00 ng madaling araw na may pinakamatinding sakit ng ulo sa buong buhay ko. Sobrang tindi ng sakit. Napadaing ako. Nadapa ako papunta sa banyo. Dugo. Balingoy-ngoy na naman. Malakas sa pagkakataong ito. Ayaw tumigil. Umupo ako sa malamig na sahig na baldosa. Nakatingala. Naghihintay. 15 minuto. 11:10. Sa wakas, bumagal ito. Tumingin ako sa salamin. Maitim ang ilalim ng mata. Humpak ang pisingi. Kailan pa ako nagmukhang multo? Dapat magpatingin ako sa doktor. Pero 3 araw na lang graduation na
At may speech pa akong kailangang kabisaduhin. Nag-text ako kay Rona. Ayos lang ako. Matutulog na ulit. Tapos binuksan ko ang photos ko, nag-scroll hanggang sa makita ko ang litrato namin ni Lolo nung nakaraang Pasko. Siya lang ang nakatingin sa camera. Siya lang ang nakatayo sa tabi ko. Naisip ko ang sinabi ni Rona. Kung may mangyari, tawagan mo ang lolo mo. Siya lang ang talagang nagmamalasakit. Sinave ko ang number niya bilang second emergency contact ko, sakali lang. Tapos uminom ako ng bagdag na gamot at sinabi sa sarili ko, 3 araw pa. Kakayanin ko ang 3 araw pa. Kung naramdaman mo na ring maging invisible sa mga taong dapat ay pinakamamahal ka. Kung naging ikaw na yung inaasahan ng lahat pero walang talagang nakakakita sa'yo, mag-comment ng invisible sa ibaba. Nakikita kita. Naging ako ka. At kung gusto mong malaman kung anong nangyari sa graduation ko, kung ano talaga ang nangyari nang tumapak ako sa entabladong yon, manatili ka. Dahil ang susunod na bahagi, hinding-hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Isang araw bago ang graduation, tumawag si Lolo Jose habang napapractice ako ng speech ko sa ika-100 pagkakataon. Ligaya, handa ka na ba para bukas? Handa hanggat maari. Ibinaba ko ang index cards. Sigurado po ba kayong makakarating kayo? Alam kong mahaba ang biyahe. Kahit bumagyo pa, hindi ako mawawala. Naririnig ko ang ngiti sa boses niya. Aalis na ako ngayong gabi. Tutuloy sa hotel malapit sa campus. Gusto kong nandoon ng maaga. Nanikip ang lalamunan ko. Lolo, hindi niya naman po kailangan. Gusto ko. Kailangan kitang bigyan ng isang bagay. Huminto siya. Isang bagay na gusto ng lola mo na makuha mo. Iniwan niya ito para sa'yo bago siya pumanaw. Pinangako niya sa akin na maghintay hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Alam niyang kakayanin mo, Ligaya. Bago ka pa'y pinanganak, alam na niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin, Lolo. Ano po yun? Makikita mo bukas. Basta alamin mo na kami ng lola mo ay laging naniniwala sa iyo. Kahit noong humina ang boses niya. Kahit noong ano po? Kahit noong nakalimot ang iba. Mahabang katahimikan. Ligaya, sinabi ba sa'yo ng tatay mo na nag-alok akong tumulong sa matrikula mo? Po? Balita ito sa akin. Hindi po. Lagi niyang sinasabi na hindi niyo kayang tulungan kaming dalawa. Gumawa ng tunog si Lolo na nasa pagitan ng buntong hininga at mapait na tawa. Yun ba ang sinabi niya? Lolo, anong ibig niyong sabihin? Bukas, malumani niyang sabi. Mag-uusap tayo bukas pagkatapos ng seremonya. Sa ngayon, alamin mo lang ito. Hindi ka nag-iisa, Ligaya. Hindi kailanman. Ibinaba ko ang telepono. Mas nalilito kaysa kanina. May pera si Lolo. Nag-alok siyang tumulong sa matrikila ko. Saan napunta yun? Ang mga tanong ay naghahabulan sa isip ko. Kumikirot ang ulo ko, pero walang oras para mag-isip. Bukas ang pinakamalaking araw ng buhay ko. Kailangan ko lang makaraos ng isa pang gabi. Umaga ng graduation. Nagising ako na parang binibiyak ang ulo ko at may text mula kay Mama. Kakarating lang sa Paris. Galingan mo sa graduation, anak. Proud kami sa iyo. May kalakip na selfie. Ang buong pamilya sa Charles de Gaulle Airport. Nakapout si Maricar sa camera. Naka-thumbs up si Papa. Nakangiti si Mama na parang walang problema sa mundo. Na parang hindi niya iniwan ang anak niya sa pinakamahalagang araw ng buhay nito. Hindi ako sumagot. Sinundo ako ni Rona ng 9:00. Isang tingin lang niya sa akin at sumimangot siya. Ligaya, maputla ka. Yun talagang maputla. Kinakabahan lang ako. Ayos lang to. Hindi ayos to. Kailan ka huling kumain? Nagkape ako. Hindi pagkain yun. Pinilit niya akong kumain ng kalahating tinapay habang nagmamaneho siya. 3 kagat lang ako bago nagrebelde ang tiyan ko. Ang campus ay puno na ng aktibidad. Mga pamilya kahit saan. Lobo, bulaklak, mga magulang na proud na kumukuha ng litrato.
Sinubukan kong huwag tumingin sa kanila. Sa staging area, tinignan ko ang phone ko sa huling pagkakataon. Isa pang text mula kay Mama. Send pics. Gusto naming makita ang lahat. Gusto nilang makita ang lahat. Pero ayaw nilang nandoon para makita ang kahit ano. Itatago ko na sana ang phone ko nang may mapansin ako. Ang emergency contact form ko para sa universidad. Pinunan ko ito nung freshman year at hindi na in-update. Primary contact, Danilo Cruz, Ama. Secondary contact, Teresa Cruz, Ina. Sa bugso ng damdamin, binuksan ko ang form online. Nagdagdag ng ikatlong linya. Secondary contact, Jose Cruz, Lolo. Hindi ko alam kung bakit. Parang tama lang. Tapos nakita ko siya. Si Lolo sa unang hanay, nakaupo na, naghihintay na. Kumaway siya. Sa mga kamay niya, nakikita ko ang isang brown na envelope. Kumaway ako pabalik. Sa unang pagkakataon sa buong linggo, pakiramdam ko ay nakakahinga ako. Ligaya Cruz. Lumapit ang isang stage manager. Ikaw na sa loob ng 10 minuto. 10 minuto. Kaya ako ito. Kailangan ko lang manatiling nakatayo ng sapat na tagal para matapos ito. 3,000 tao. Ang araw ay napakatindi. Masyadong masikip ang cap ko. Ang itim na tuga ay humihigop ng init. Ang pangalan ko ay umalingaw sa mga speaker. At ngayon, ang ating valedictorian, Ligaya Cruz. Palakpakan. Isang dagundong ng palakpakan. Naglakad ako papunta sa podium. Isang paa sa harap ng isa. Nakakabulag ang mga ilaw sa entablado. Hinawakan ko ang mikropono. Hinanap si Lolo sa karamihan. Nakangiti siya. Katabi niya si Rona. Nakalabas ang phone. Nagre-record. 2 bakanteng upuan sa tabi nila. Nakareserba para sa pamilya. Walang umupo. Tumikim ako. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito ngayon. Nakatayo ako sa harap ninyo hindi lang dahil sa mga grado o test scores, kundi dahil sa mga taong naniwala sa akin. Nandun ang mga salita. 5 beses ko nang pinraktis. Pero may mali. Tumagilid ang entablado. Ang paningin ko ay kumitid papunta sa isang tuldok. Dumulas ang mikropono. Naririnig ko ang sarili kong boses. Malayo. Kakaiba. Naniwala sa akin nung hindi ko kaya. Sumabog ang sakit sa likod ng mga mata ko. Mapuputi, mainit, nakakabulag. Umiikot ang mundo. Nakita ko ang mukha ni Lolo. Pagkalito na naging takot. Nakita ko si Rona na tumatayo. Nakita ko ang 2 bakanteng upuan. At pagkatapos, wala na akong nakita. Bumagsak ang katawan ko sa sahig ng entablado na may tunog na hindi ko makakalimutan. Sigawan. Sa malayo, may mga taong sumisigaw. Tumawag kayo ng ambulansya. Tumawag kayo ng doktor. Tawagan niyo ang pamilya niya. Mga kamay sa mukha ko. Boses ni Rona na nanginginig. Ligaya! Ligaya! Naririnig mo ba ako? Ang magaspang na kamay ni Lolo na nakahawak sa akin. Nandito ako, Apo. Nandito ako. Sinubukan kong magsalita. Sinubukang sabihin sa kanila na ayos lang ako. Pero nilalamon na ako ng dilim. Ang huling narinig ko bago magdilim ang lahat ay boses ng isang estranjero. Tinatawagan na namin ang mga magulang niya ngayon. May nakakaalam ba ng numero nila? Hindi sila sasagot, naisip ko. Tapos, nawala na ako. Ang bahaging ito ng kwento ay hindi ko nasaksihan mismo. Ikinuwento na lang ni Rona sa akin nang kaya ko nang marinig. Ang ambulansya ay dumating pagkalipas ng 14 na minuto. Wala akong malay sa buong oras na yun. Sa ospital, mabilis kumilos ang mga doktor. CT scan, tapos MRI. Lalong semeryoso ang mga mukha nila sa bawat resulta. Tumor sa utak. Sinabi ng neurosurgeon kay Rona at Lolo sa waiting room, nakaipit sa kanyang frontal lobe.
Kailangan naming operahan agad. Operahan? Nabasag ang boses ni Rona. Mayon din, sa loob ng isang oras. Kailangan namin ng pahintulot ng pamilya. Inilabas ni Rona ang phone ko. Hinanap ang numero ng mga magulang ko. Unang tawag, voicemail agad. Pangalawang tawag, voicemail agad. Pangatlong tawag, voicemail. Parang awan niya na pagmamakaawa ni Rona sa telepono. Nasa ospital si Ligaya. Emergency ito. Tumawag kayo pabalik. Wala. Sinubukan ni Lolo sunod. Tinawagan niya ang anak niya ng direkta. Sinagot ni Papa sa ikalimang ring. Tay, nasa airport kami, pasakay na. Naputol. Bumagsak si Ligaya sa graduation. May brain tumor siya. Operahan siya sa loob ng 40 minuto. Katahimikan sa kabilang linya. Tapos ang boses ni Papa, kakaibang kalmado. Tay, pa-take off na kami. Kaya niyo na ba dyan? Tatawag kami paglapag namin. Sabi ni Rona, naging bato ang mukha ni Lolo. Ang anak mo ay magkakaroon ng emergency brain surgery, dahan-dahan niyang sabi. At tinatanong mo ako kung kaya ko na? Tay, 12 oras ang biyahe. Pagdating namin dyan, tapos na rin naman siya sa operasyon. Wala kaming magagawa mula dito. Mahabang katahimikan. Danny, gusto kong marinig mo ito ng malinaw. Kapag sumakay ka sa eroplanong yan, huwag ka nang mag-abalang tumawag ulit sa akin. Pero, sumakay pa rin si Papa sa eroplanong yon. Silang lahat. Pinirmahan ni Lolo ang consent forms bilang emergency contact ko. At nang dalhin nila ako sa surgery, may 2 taong naghihintay. Ang lolo ko at ang best friend ko. Ang pamilya ko ay nasa 30,000 piye sa ere. Pinili ang pares kaysa sa akin. Nagising ako pagkalipas ng 3 araw. Ang una kong nakita ay puti. Puting kisame, puting dingding, puting kumot. Ang pangalawa kong nakita, ang puting kisame, puting dingding, puting kumot. Ang pangalawa kong nakita ay si Lolo na tulog sa upuan sa tabi ng kama ko. Suot pa rin ang barong mula sa graduation. Ang pangatlo kong nakita ay si Rona. Nakabaluktot sa isang katre sa sulok. Maitim ang ilalim ng mga mata. Sinubukan kong magsalita. Ang lalamunan ko ay parang papel de liha. Gumalaw si Rona, iminulat ang mga mata at nakita ako. Ligaya. Nasa tabi ko na siya agad, tumutulo ang luha. Diyos ko, Ligaya. Nagising si Lolo. Ang mukha niya ay gumuho sa ginhawa. Apo ko, bulong niya. Matapang kong apo. Sinubukan kong bumuo ng mga salita. Anong nangyari? Nagkatinginan sina Rona at Lolo. Ang klase ng tingin na nagsasabing may napakamaling nangyari. May tumor ka sa utak. Maingat na, sabi ni Rona. Tinanggal nila. Magiging okay ka na. Operasyon? Kailan? 3 araw na ang nakalipas. 3 araw kang walang malay. Pinihit ko ang ulo ko. Nakita ang phone ko sa mesa. Naka-charge. Ang mga magulang ko, isa pang palitan ng tingin. Iniabot ni Rona sa akin ang telepono. Ligaya, siguro dapat kang maghintay pero binubuksan ko na ang Instagram. At nandun na. Nai-post 18 oras nang nakalipas. Isang litrato ng buong pamilya ko. Si Mama, Papa, si Maricar, nakatayo sa harap ng Eiffel Tower sa paglubog ng araw. Ang caption, Family trip sa Paris. Sa wakas, walang stress, walang drama. #blessed, #family time. 247 likes. 32 comments, lahat ay pumupuri. Nag-scroll ako sa iba pang mga larawan. Champagne sa isang cafe. Si Maricar sa isang mamahaling damit. Si Papa na kumakain ng croissant. Wala ni isang banggit tungkol sa akin. Wala ni isa. Ligaya. Malamani ang boses ni Rona. Alam nilang nasa ospital ka. Tinawagan sila ni Lolo. Tumingin ako sa lolo ko. Mahigpit ang panga niya. Alam nila. Tinitigan ko ulit ang litrato. Walang stress, walang drama. Yan pala ako sa kanila.
stress, drama. Isinara ko ang Instagram. Hindi ako umiyak. Wala na akong lakas na natitira para umiyak. 4 na araw pagkatapos ng operasyon, lumalakas na ako. Sabi ng mga doktor, benign daw ang tumor. Naagapan nila. Hindi ako nag-post sa social media. Hindi nag-comment sa mga litrato ni Maricar. Hindi tumawag para kumprontahin ang mga magulang ko. Umira lang ako. Nagpapagaling. Sinusubukang iproseso ang lahat. Bumabisita si Lolo araw-araw. Halos sa kwarto ko na sa ospital, nakatira si Rona. Kilala na sila ng mga nurse sa pangalan. Kailangan mo nang kumain ng marami, sabi ni Lolo. Tinutulak ang isang mangkok ng sabaw papunta sa akin. Hindi ako gutom. Ligaya Elena Cruz. Kakainin mo ang sabaw na ito o susubuan kita mismo. Muntik na akong mapangite. Muntik na. Nang gabing yon, umuwi si Rona para maligo. Nakatulog si Lolo sa upuan niya. Sa wakas ay mag-isa na ako sa mga iniisip ko. Doon umilaw ang telepono ko. 1 missed call mula kay Papa. 5 missed call mula kay Papa. 20 missed call mula kay Papa. 65 missed call mula kay Papa. Tumigil ang tibok ng puso ko. Tapos nagsimulang lumabas ang mga text. Ligaya, tumawag ka pa balik. Importante. Sagutin mo ang telepono. Kailangan nating mag-usap ngayon. Ligaya, emergency ito. Tumawag ka agad. Anak, tawagan mo ang tatay mo. Parang awa mo na. Ligaya, anong ginawa mo? Nagwawala si Papa. Nag-scroll ako sa mga ito. 65 missed calls, 23 texts. Wala ni isang nagtanong kung kumusta ako. Wala ni isang nagsabing, sorry. Wala ni isang nagsabing, mahal ka namin. Puro, kailangan ka namin. Sumagot ka agad. Ipinakita ko kay Lolo nang magising siya. Dumilim ang mukha niya. Alam na nila. Mahina niyang sabi. Ang alin? Humingi siya ng malalim. Ligaya, may kailangan ako sabihin sa'yo. Isang bagay kung bakit sila talaga tumatawag. Anong ibig niyong sabihin? Hindi dahil nag-aalala sila sa'yo. Mabigat ang boses niya. Dahil sinabi ko sa kanila ang tungkol sa regalo, ang regalo ng lola mo, at na-realize lang nila kung ano ang mawawala sa kanila. Nanlamig ako. Lolo, anong regalo? Tumingin siya sa akin gamit ang pagod at malungkot na mga mata. Panahon na para malaman mo ang totoo. Inilapit ni Lolo ang upuan niya. Hinawakan ang kamay ko. 22 taon na ang nakalilipas noong ipinanganak ka. Gumawa kami ng desisyon ng lola mo. Nabukas kami ng education savings account sa pangalan mo. Para sa kolehiyo? Hindi eksakto. Umiling siya. Alam namin magbabayad ang mga magulang mo para sa kolehiyo. Iyon ang sinabi namin sa sarili namin. Iba ang account na ito. Regalo sa graduation. Puhunan para sa kinabukasan mo. Tinawag itong Freedom Fund ng lola mo. Magkano? Nag-atubili si Lolo. Sapat para makabili ng maliit na bahay o magsimula ng negosyo o down payment sa anumang pangarap mo. Umikot ang paningin ko. Nakakapagbago ng buhay na pera iyon. Pero sabi ni Papa, wala kayong pera para tumulong sa matrikula. Na natulungan niyo lang si Maricar dahil humingi si Maricar. Pumait ang boses ni Lolo. Humingi ang tatay mo ng pera para sa pag-aaral niyong dalawa. Nagbigay ako. Nagsulat ako ng 2 tseke. Isa para sa iyo, isa para kay Maricar. Parehong halaga. Kung ganun, saan napunta ang pera ko? Saan? Hindi ko alam pero mahuhulaan ko. Inilabas niya ang phone niya, ipinakita sa akin ang isang litrato, isang bank statement. 2 withdrawal sa parehong araw, 4 na taon nang nakalipas. Pinalitan ng mga magulang mo ang parehong tseke. Inilagay nila ang parte ni Maricar sa matrikula niya. At ang sa akin? Naisip ko ang renovation ng kusina nila, ang mga designer bags ni Mama, ang vacation fund na laging meron sila. Ginastos nila,
Bulong ko. Sa tingin ko, at itong Freedom Fund, hindi nila alam ito. Hindi ko sinabi sa kanila. Alam ko, Ligaya. Kahit noon pa man, alam ko ng iba ang trato nila sa'yo. Ang perang ito ay talagang inilaan para lampasan sila. Direkta sa'yo sa araw ng graduation mo. Pero ngayon, alam na nila. Sinabi nyo? Sinabi ko sa tatay mo nung nasa surgery ka. Galit ako. Sinabi ko na kung hindi siya uuwi, sisiguraduhin kong matatanggap mo ang lahat. Bumuntong hininga si Lolo. Hindi ko dapat sinabi ng ganoon, pero nagningit-ningit ako. Kaya sila tumatawag. Ooh. Hindi para sa akin, para sa pera. Dumating sila kinabukasan ng hapon. Narinig ko sila bago ko sila nakita. Ang takong ni Mama na tumutunog sa pasilyo ng ospital ang boses niya na masyadong malakas. Saang kwarto? Cruz! Ligaya, Cruz! Tumayo si Rona mula sa upuan niya. Dapat yata akong umalis. Dito ka lang, please. Tumango siya, pumwesto sa may bintana. Bumukas ang pinto. Unang pumasok si Mama, ang muka ay nakaayos sa perpektong pag-aalala ng isang ina. Ligaya anak, pumunta kami agad hanggat kaya namin. Yumuko siya para yakapin ako. Hindi ako gumanti ng yakap. Pumunta kayo agad hanggat kaya nyo. Dahan-dahan kong inulit. 5 araw matapos akong muntik ng mamatay. Fully booked ang mga flight. Sabi ng Instagram, nag-post kayo mula sa Louvre kahapon. Kumislap ang mukha ni Mama. Sinusubukan naming pasayahin ang mahirap na sitwasyon. Pumasok si Papa sa likuran niya. Mukha siyang pagod. Hindi siya makatingin sa akin. Tapos si Maricar, may bitbit na shopping bags, talagang may dalang shopping bags sa loob ng kwarto sa ospital. Hi Ligaya. Hindi siya lumapit sa kama. Mukha kang mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Maricar, kalmado kong sabi. Inoperahan ako sa utak. Alam ko, nakakaloka, 'di ba? Ibinaba niya ang mga bag niya. Anyway, pinaikli namin ang trip, so you're welcome. Tumahimik ang kwarto. Tapos tumikhim si Mama. Ligaya anak, dapat tayong mag-usap bilang pamilya. Tumingin siya kay Rona ng makahulugan. Nang pribado. Dito lang si Rona. Ligaya. Nandito si Rona nang magising ako. Hinawakan ni Rona ang kamay ko bago ang operasyon. Dito lang si Rona. Nipis ng labi ni Mama. Pero bago pa siya makapagtalo, bumukas ulit ang pinto. Lolo Jose. Bumagsak ang temperatura ng 10 degree. Nanigas si Papa. Hey, Danilo. Yelo ang boses ni Lolo. Teresa, Maricar. Lumapit siya sa kama ko, hinawakan ng kamay ko. Nakahanap din kayo ng oras sa schedule nyo. Magsasalita sana si Mama. Pinutol siya ni Lolo. Huwag! Huwag na huwag! Kung ang pamilya mo ay bumalik na, hindi dahil na-miss ka nila, kundi dahil may kailangan sila sa'yo, i-drop ang bumalik sila sa comments. Alam ko ang pakiramdam na yon. Alam ko kung paano ka nito ginagawang hungkag. Pero ito ang bagay. Ang nangyari sumunod sa kwartong yon. Binago nito ang lahat. Buong buhay kong inihintay na sabihin ang sasabihin ko. Kaya kumapit ka. Dahil dito na magiging totoo ang lahat. Sinumbukan muna ni Papa. Tay, pwede ba nating pag-usapan ito ng rasyonal? Rasyonal? Tahimik ang boses ni Lolo na mas masahol pa kaysa sa pagsigaw. Bumagsak ang anak mo sa entablado. May tumor siya sa utak. Tinawagan ka ng ospital ng 47 beses. Nasa eroplano kami. Wala ka sa eroplano. Nasa gate ka. Nakausap kita, Danilo. Pinili mong sumakay pa rin. Humakbang pasulong si Mama. Jose, usapang pamilya ito. Pamilya si Ligaya. Pamilya ko siya. At sa loob ng 22 taon, pinanood kitang tratuhin siya na parang wala siya. Hindi totoo yan. Nabasag ang pagtitimpi ni Mama.
Mahal namin si Ligaya. Mahal niyo kung anong ginagawa ni Ligaya para sa inyo. May pagkakaiba yon. Humarap si Lolo kay Papa. Sabihin mo sa akin, Danilo, kailan ang birthday ni Ligaya? Kumurap si Papa. March, hindi, April. October 15, mahina kong sabi. October 15 pa. May delikadesa pa naman siyang magmuhang nahihiya. Nagpatuloy si Lolo. Anong paborito niyang libro? Pangalan ng best friend niya? Anong trabaho ang kakatanggap lang niya pagkatapos ng graduation? Katahimikan. Mahigpit ang panga ni Rona. Alam niya ang lahat ng bagay na ito. 4 na taon na niyang alam. Umikot ang mata ni Maricar. Lolo, kalokohan ito. Hindi kami lumipad pabalik para maglaro ng Pinoy henyo. Hindi, sabi ni Lolo. Lumipad kayo pabalik dahil narinig nyo ang tungkol sa pera. Bumagsak ang salitang iyon parang bomba. Namutla ang mukha ni Mama. Pumunta kami dahil may sakit si Ligaya. Pumunta kayo dahil sinabi ko kay Danilo na matatanggap ni Ligaya ang mana niya nang direkta nang wala kayo bilang tagapamagitan. Matigas ang mga mata ni Lolo. Bigla, matapos ang 4 na taong pagbabaliwala sa kanya, nag-aalala kayo sa kapakanan niya. Ang manang iyon ay pag-aari ng pamilya. Ang manang iyon ay pag-aari ni Ligaya. Tumaas ang boses ni Lolo sa unang pagkakataon. Iniwan ito ng lola niya para sa kanya. Hindi para sa destination wedding ni Maricar. Hindi para sa kitchen remodel nyo. Binuksan ni Mama ang bibig niya, isinara. Pinanood ko ang pagtutuos sa likod ng mga mata niya at may nanlamig sa akin. Gusto mong malaman ng totoo, Jose? Nagbago ang boses ni Mama. May kung anong hilaw na lumabas. Sige, gusto nyo ng totoo? Inabot ni Papa ang braso niya. Tess, iniwaksi niya ito. Hindi, gusto niya akong gawing kontrabida. Pag-usapan na natin. Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay basa, ngunit hindi ng konsensya, kundi ng isang bagay na mas luma, isang sugat. Gusto mong malaman kung bakit lumalayo ako sa iyo, Ligaya? Dahil tuwing tinitignan kita, nakikita ko siya. Sino? Si Elena. Dinura ni Mama ang pangalan parang lason. Ang mahal mong lola, ang babaeng gumugol ng 30 taon para iparamdam sa akin na hindi ako sapat para sa anak niya. Natigilan si Lolo. Ang unang beses na dumating ako sa pamilyang ito, patuloy ni Mama. Tinignan ako ni Elena na parang dumi sa sapatos niya. 26 na taon ng mga parinig. 26 na taon ng, Danilo, sigurado ka ba sa isang ito? 26 na taon na hindi sapat. Hindi ako makapagsalita. At tapos namatay siya. At naisip ko, sa wakas matatanggap na ako. Tumawa ng mapait si Mama. Pero ipinanganak ka, Ligaya. At kamukhang-kamukha mo siya. Parehong mata, parehong matigas na baba, parehong lahat. Hindi kasalanan ni Ligaya yon, matalim na sabi ni Rona. Alam ko yon, sigaw ni Mama, tapos humina. Alam ko yon, pero tuwing tinitignan ko siya, nakikita ko si Elena na hinuhusgahan ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Tumigil siya, tinakpan ng muka. Dapat maawa ako. May parte sa akin na naaawa, pero may parte sa akin na nag-iisip. Sanggol ako noon. Bata ako. Gumugol ako ng 22 taon sa pagtatanong kung bakit hindi ako mahalin ng nanay ko. At ang sagot ay dahil taglay ko ang muka ng lola ko. Isang babaeng hindi ko naman nakilala. Ma, dahan-dahan kong sabi. Hindi ako si Lola Elena. Alam ko. Alam mo ba? Kasi buong buhay ko akong nagbabayad sa bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi siya sumagot. Sinasabi noon ng lahat. Inangat kong sarili ko sa unan. Mahina ang katawan ko, pero matatag ang boses ko. Ma, sabi ko, naiintindihan ko na ngayon. May masakit kang relasyon kay Lola.
Pakiramdam mo, hinusgahan ka. Nasaktan ka nun. Kumislap ang pag-asa sa mga mata niya. Pero hindi ko yan kasalanan. Namatay ang pag-asa. Sa loob ng 22 taon, ginawa ko ang lahat ng tama. Perpektong grado, walang gulo. Nagtrabaho ako sa 3 trabaho para hindi nyo na kailangang bayaran ang pag-aaral ko. Pumupunta ako sa bawat family event. Tumulong ako sa bawat party, bawat holiday, bawat krisis. Ligaya? Hindi pa ako tapos. Hindi nanginig ang boses ko. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil akala ko kung magsisikap ako, makikita niyo na rin ako sa wakas. Mamahalin niyo rin ako sa wakas, gaya ng pagmamahal niyo kay Maricar. Hindi mapakali si Maricar. Pero mali ako. Dahil hindi niyo naman talaga ako makikita. Siya lang lagi ang makikita niyo. Humarap ako kay Papa. At ikaw? Pinanood mo mangyari ito sa loob ng 22 taon at wala kang sinabi. Napapikit siya. Ligaya, hindi ko alam kung paano ko... Kung paano ang alin? Ipagtanggol ang anak mo? Tanungin ng asawa mo kung bakit siya nanginginig kapag pumapasok ako sa kwarto. Komplikado eh. Hindi naman talaga. Umiling ako. Pinili mo ang daan kung saan ka hindi mahihirapan. At ang daang iyon ay ang pagsasakripisyo sa akin. Pinisil ni Lolo ang kamay ko. Tiningnan ko sila isa-isa. Si Mama na tahimik na umiiyak. Si Papa na nakatiting sa sahig. Si Maricar nakahalukip-kip, depensibo. Hindi ko kayo kinasusuklaman, sabi ko. Kahit sino sa inyo. Pero hindi ko na rin kayang magpanggap na normal ito. Hindi ko na kayang maging invisible. Anong gusto mo? Tahimik na tanong ni Papa. Huminga ako. Gusto kong makita niyo ako bilang tao. Hindi bilang multo. Hindi bilang pabigat. Hindi bilang taong nabubuhay para pagaanin ang buhay niyo. At kung hindi niyo kaya, tinitigan ko siya sa mata. Ipagluluksa ko na lang ang pamilyang pinangarap ko. At bubuo ako ng bago. Tahimik ang kwarto. Humarap ako kay Lolo. Gusto ko pang pag-usapan ang regalo ni Lola. Tumango siya, hinugot ang brown envelope mula sa jacket niya. Ang parehong envelope na dala niya sa graduation. Sa iyo ito, sabi niya. Itinabi ito ng lola mo 25 taon na ang nakalilipas. Tumatubo ito ng interes simula noon. Kinuha ko ang envelope. Hindi ko binuksan. Alam ko kung anong iniisip niyo, sabi ko sa mga magulang ko. Iniisip niyo kung magbabahagi ako, kung sasagipin ko ang kasal ni Maricar, o babayaran ang susunod yung renovation. Magsasalita sana si Mama. Tumigil. Hindi ko gagawin yon. Ligaya? Sa wakas ay binasag ni Maricar ang katahimikan. Ang selfish naman yan. Gusto siguro ni Lola na... Gusto ni Lola na makuha ko ito. Hindi ikaw. Ako. Pero pamilya tayo. Pamilya? Muntik na akong matawa. Ginagamit mong salitan yan ngayon pagkatapos mong mag-post ng Instagram photos sa Paris habang nasa brain surgery ako. Namula ang mukha ni Maricar. Hindi ko alam na ganun ka seryoso dahil hindi ka nagtanong. Nanahimik siya. Tumingin ako kay Mama. Hindi ko kukunin ang perang ito para syaktan kayo. Kukunin ko ito dahil akin ito. Dahil gusto ni Lola na magkaroon ako ng mga opsyon. Para hindi ako dumepende sa mga taong ang tingin sa akin ay pahabol lang. Paano kami? Tanong ni Papa. Mawawala ka na lang ba sa amin? Nawala na ako sa inyo. Lumambot ng bahagya ang boses ko. Ilang taon nang nakalipas nung tumigil kayong sumipot. Nung tumigil kayong magtanong kung kumusta ako. Nung hinayaan niyo akong maging invisible. Huminga ako. Pero hindi ko tuluyang isasara ang pinto. Kung gusto niyong maging parte ng buhay ko, yun talagang parte ng buhay ko, kailangan niyong paghirapan. Kailangan niyo ako makita bilang si Ligaya, hindi bilang multo ni Elena, hindi bilang backup ni Maricar. Ako lang. At kung susubukan niyo, maliit ang boses ni Mama. Mag-uumpisa tayo ulit. Dahan-dahan, sabi ko. May mga hangganan. Anong klaseng hangganan? Tinitigan ko siya sa mata.
Sasabihin ko sa inyo kapag handa na ako. Unang kumilos si Maricar. Kinuha niya ang shopping bags niya, ang mukha ay mahigpit sa galit. Kalokohan ito. Pinipili mong sirain ang pamilyang ito dahil sa pera. Hindi ito tungkol sa pera, Maricar. Talaga? Kasi mukhang muntik na akong mamatay. Nag-shopping ka. Nanigas siya. Hindi ko sinasabi yan para makonsensya ka. Sinasabi ko dahil kailangan mong marinig. Kailangan mong maintindihan kung ano ang pakiramdam na magising sa kama ng ospital at makita ang pamilya mo na nagpo-pose sa harap ng Eiffel Tower. Nanginig ang ibabang labi niya. Sa isang sandali, nakita ko ang isang bagay na nabasag sa likod ng mga mata niya. Tapos lumabas siya. Tumunog ang pagsara ng pinto sa likod niya. Umiiyak na si Mama ngayon. Totoong luha. Yung klase na hindi pwedeng dayain. Patawad, bulong niya. Patawad, Ligaya. Alam ko, mali ako. Maling-mali ako. Alam ko, Ma. Pero hindi ko alam kung paano ayusin. Ako rin, hindi pa ngayon. Huminto ako. Pero kung gusto mo talagang subukan, kailangan mong humingi ng tulong. Kausapin mo ang isang therapist. Ayusin mo kung ano man ang ipinaramdam sa'yo ni Elena. Para tumigil ka na sa pagpapasa nito sa akin. Tumango siya, pinunasan ng mga mata. Umalis nang walang ibang sinabi. Nayan ako na lang si Papa, si Lolo, at si Rona. Umupo si Papa ng mabigat sa upuan sa tabi ng kama ko. Ligaya, tahimik niyang sabi. Binigo kita. Dapat pinrotektahan kita. Sinabi ko sa sarili ko na matatag ka, na hindi mo ako kailangan. Pero dahilan lang yon. Ito ay... Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon. Siguro kahit kailan, tinitigan talaga ako. Hindi ko maibabalik ang 22 taon. Pero, pwede ba akong sumubok na bumawi? Pinag-aralan ko ang mukha niya. Ang totoong pagsisisi doon. Tawagan mo ako sa susunod na linggo, sabi ko. Sa wakas. Tanungin mo ako kung kumusta ako at makinig ka talaga sa sagot. Tumango siya, tumayo. Pinisil ang kamay ko ng isang beses. Gagawin ko. Tapos umalis na rin siya. 2 linggo ang lumipas. Na-discharge ako sa ospital na malusog. Wala na ang tumor. Tinawag itong himala ng mga doktor. Tinawag ko itong pangalawang pagkakataon. Hindi ako bumalik sa bahay. Ginamit ko ang maliit na bahagi ng regalo ni Lola para umupa ng maliit na apartment malapit sa eskwelahan kung saan ako magtuturo sa pasukan. Walang arte. Isang kwarto, maliit na kusina, bintana na nakaharap sa parking lot. Pero akin, ito. Mabilis ang mga pangyayari. Binlock ako ni Maricar sa lahat ng social media platform. Ang bago niyang bio ay, Some people don't appreciate family. In-screenshot ko ito, sinend kay Rona. Nagpadala si Rona ng sunod-sunod na middle finger emojis. 2 araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Rona. Tuhang-tuwa ang boses niya. Hindi ka maniniwala dito. Ano? Si Paolo, yung fiancé ni Maricar, narinig niya ang buong kwento mula sa nanay niya na nakarinig naman mula sa tsismisan sa ospital. Halos tumatalon si Rona. Pinag-iisipan na niya ang engagement. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Pagod lang. Hindi yun ang gusto ko. Alam ko, pero kahit na. 1 linggo pagkatapos nun, nakita ko sa Facebook na binura na ang mga litrato ng engagement party. Tapos, ang engagement announcement mismo. Nag-text si Mama, wasak si Maricar. Sana masaya ka. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Tapos, nag-type ako pabalik. Hindi ako masaya sa sakit na nararamdaman niya. Pero hindi rin ako ang responsible dun. Hindi siya sumagot. Si Papa, sa kredito niya, ay tumawag noong sumunod na Martes, kung kailan niya sinabing tatawag siya. Hi, Ligaya. Hi, Pa. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti. Pagod pa rin, pero mas mabuti. Isang pause. Tapos, anong ulam mo kagabi? Muntik na akong mapangiti. Napakasimpleng tanong, pero hindi pa niya naitanong ito noon. Pasta, sabi ko. Kasama si Rona. Mukhang masarap yan. Awkward bilet, pero meron.
Sapat na muna yon. 3 buwan nang lumipas. Nakatayo ako sa bago kong classroom. Nag-aayos ng mga mesa. Grade 8 English. 26 na estudyante simula sa Lunes. Tinutulungan ako ni Rona na magdikit ng mga poster o mas tamang sabihing pinipulaan ang pagdidikit ko ng poster habang kinakain ang chichirya ko. Medyo sa kaliwa, sabi niya habang puno ang bibig. Hindi, sa kaliwa mo. Hindi ko alam kung bakit kita pinagtitiyagaan. Dahil nakakatuwa ako at mahal mo ako. Hindi ako makakontra doon. Nagsisimula nang magmukhang akin ang silid. Mga bookshelf na nahanap ko sa thrift store. Isang reading corner na may hindi magkakatugmang unan. Isang bulletin board na nagsasabing, mahalaga ang bawat boses. Nag-buzz ang phone ko. Lolo, kumusta ang pag-aayos? Malapit na po. Tuloy pa ba tayo sa dinner sa linggo? Hindi ako mawawala. Naririnig ko siyang nakangiti sa telepono. Magiging proud ang lola mo, Ligaya. Bumubuo ka ng sarili mong classroom, sarili mong buhay. Mahapdi ang mga mata ko. Sana nakilala ko siya. Magkakasundo kayo. Huminto siya. Speaking of which, may nahanap ako habang naglilinis ng bodega. Isang sulat na isinulat niya bago siya pumanaw, nakapangalan sa aking magiging apo. Hinawakan ko ang telepono. Ano? Isinulat niya ito, 25 taon na ang nakalilipas, bago pa magbuntis ang nanay mo. Basta alam na niya. Alam niya. Anong nakasulat? Ikaw ang dapat makaalam niyan. Dadalhin ko sa linggo. Pagkababa niya, umupo ako sa upuan ng guro. Ang gagamitin ko araw-araw para sa susunod na school year. Pabagsak na umupo si Rona sa isang desk ng estudyante. Ayos ka lang? Sinulatan niya ako bago ako ipinanganak. Nanlaki ang mata ni Rona. Ang galing naman nun. Oo. Tumingin ako sa paligid ng classroom ko sa buhay na binubuo ko mula sa wala. Nasa labas na ang paglubog ng araw. Ang gintong liwanag ay tumatagos sa mga bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, o baka taon, pakiramdam ko ay nasa tamang lugar ako. Isang buwan ang lumipas. May kumatok sa pinto ng apartment ko. Linggo ng hapon. Binuksan ko ito at nakita si Papa na nakatayo doon may hawak na karton na kahon. Hi, Ligaya! Kumurap ako. Pa, hindi ko inaasahan. Alam ko, dapat tumawag ako. Gusto ko lang... Inayos niya ang hawak sa kahon. Pwede ba akong pumasok? Tumabi ako. Pinapasok siya. Maliit ang apartment ko pero maaliwalas na mayon. May mga halaman sa bintana, mga litrato sa estante. Si Rona sa graduation. Kami ni Lolo sa restaurant. Mga artwork ng estudyante ko mula sa unang linggo ng pasukan. Tumingin si Papa sa paligid. Pinaganda mo to. Salamat. Ibinaba niyang kahon sa maliit kong mesa sa kusina. May dinala ako para sa'yo. Ano to? Buksan mo. Binuksan ko ang mga flap ng karton. Sa loob, mga photo album, lumang libro, isang panyong may burda ng kamay. Mga gamit ni Lola Elena, bulong ko. Itatapon sana ng mama mo. Hindi makatingin si Papa sa akin. Hindi ako pumayag. Inangat ko ang panyo. May mga pinung bulaklak na nakatahi sa gilid. Ang mga inisyal na EC sa sulok. Pa, hindi ko alam kung anong sasabihin. Alam kong hindi ko maayos ang 22 taon. Magaspang ang boses niya. Alam kong binigo kita sa mga paraang hindi na mababawi. Pero gusto kong mapasa iyo ang mga ito para malaman mo kung saan ka nanggaling. Ibinaba ko ang panyo. Tumingin sa ama ko. Mukha siyang mas matanda kaysa sa natatandaan ko. Pagod, hindi sigurado. Hindi ako humihingi ng tawad. Tahimik niyang sabi. Hinihingi ko lang ay pagkakataon na maging mas mabuti. Naisip ko ang lahat ng taon ng katahimikan, lahat ng na-miss na birthday at bakanting upuan. Pero naisip ko rin ang mga tawag tuwing Martes. Awkward at pilit. Pero pare-pareho bawat linggo. Sige, sabi ko sa wakas. Sige, pwede kang sumubok. Huminto ako.
Pero pa, ang pagsubok ay nangangahulugan ng pagpapakita, hindi lang kung kailan kumbenyente. Tumango siya, lumunok ng malalim. Naiintindihan ko, gusto niya ng kape? Muntik na siyang ngumiti. Gusto ko yan. 6 na buwan pagkatapos ng graduation. Nakaupo ako sa desk ko pagkatapos ng huling bell. Tahimik na ang classroom. 26 na upuan, 26 na kwento, 26 na bata na babalik bukas, umaasang tuturuan ko sila kung paano hanapin ang boses nila. May kumatok sa pinto ko. Ma'am Cruz, si Marcus po. Isa sa mga tahimik kong estudyante. Pwede po ba akong mantanong? Siyempre, pumasok siya. 13 anyos, laging nasa likod, bihirang magsalita. Naramdaman niyo na po ba na parang walang nakakakita sa inyo? Kumirot ang puso ko. Oo, tapat kong sabi sa kanya. Sa napakatagal na panahon, ganun mismo ang naramdaman ko. Anong ginawa niyo? Inisip ko ng mabuti ang sagot ko. Naganap ako ng mga taong nakakakita sa akin. Ang lolo ko, ang best friend ko, at sa huli, tinapik ko ang dibdib ko. Natutunan kong makita ang sarili ko. Yun lang? Mas mahirap gawin yun kaysa sabihin na umiti ako. Pero kapag alam mo na ang halaga mo, titigil ka ng kailanganin ng ibang tao para sabihin sa'yo yun. Dahan-dahan siyang tumango. Salamat, Ma'am Cruz. Pagkaalis niya, nanatili pa ako sa desk ko ng kaunti. Sa phone ko, may litrato na tinitignan ko minsan. Ako noong 6 na taong gulang, hawak ang kamay ng lola ko sa isang litratong hindi ko pa nakikita noon. Nahanap ni Lolo sa kahon ng mga gamit ni Elena. Nakangiti siya sa akin kahit namatay siya bago ako mag-1 taon. Sa litratong ito, nakatingin siya sa akin na parang ako ang pinakaimportanteng tao sa mundo. Dati, akala ko ang pagmamahal ay isang bagay na kailangan mong pag-irapan, isakripisyo ang sarili. Ngayon, alam ko na. Ang pagmamahal ay kung sino ang sumisipot. Ang pagmamahal ay kung sino ang nananatili. At hindi ko kailangang sunugin ang sarili ko para patunayan na karapat-dapat ako sa init ng iba. Alam ko na ang halaga ko. Sapat na yun. Sobra pa sa sapat. 1 taon pagkatapos ng graduation, tumunog ang phone ko habang nagwawasto ako ng papel. Isang numero na ilang buwan ko nang hindi nakikita. Maricar. Hinayaan kong mag-ring ng 2 beses, 3 beses, tapos sinagot ko. Ligaya, mas maliit ang boses niya kaysa sa narinig ko noon. Nakikinig ako. Umalis na si Paolo, yung totoo na ngayong beses. Tumawa siya pero hungkag. Lumalabas na ayaw ng pamilya niya ng manugang mula sa pamilya ng iiwan ng tao sa ospital. Wala akong sinabi. At ako, nabaon ako sa utang. Credit cards. Akala ko tutulong si Paolo na bayaran, pero nawala ang boses niya. Hindi ko alam ang gagawin. Bakit mo ako tinatawagan? Dahil ikaw lang ang taong walang kailangan mula sa akin. Nabasag ang boses niya. Galit na galit sila mama at papa. Lagi nilang sinasabi kung paano ko sila ipinahiya. Ang mga kaibigan ko, gusto lang ako dahil sa pera ni Paolo. At ako, parang naririnig ko siyang umiiyak. Totoong luha. Yung klase na hindi pwedeng dayain. Parte sa akin gustong sabihin. Ngayon, alam mo na kung anong pakiramdam na mag-isa, na iwanan. Pero hindi yon ang gusto kong maging ako. Maricar, menggat kong sabi. Sorry tungkol kay Paolo. Sorry na nasasaktan ka. Hindi mo kailangang... Pero hindi ko ito maayos para sa'yo. Hindi ko mababayaran ang utang mo o mapapabalik si Paolo. Hindi ko na yan papel ngayon. Katahimikan. Kung ganun, bakit ka sumagot? Dahil kapatid kita at gusto kong malaman mo na hindi kita kinasusuklaman. Tumahimik siya ng matagal.
Ang sama ko sa'yo, bulong niya. Ooh. Hindi ko alam kung bakit. Basta, hindi ko kinailangang mag-effort. Laging ibinibigay sa akin ang lahat at ikaw nagtatrabaho ng sobra. At sa tingin ko nainggit ako. Siguro, magiging okay pa ba tayo? Pinag-isipan ko ito. Talagang inisip. Hindi ko alam, tapat kong sabi. Pero kung handa kang magtrabaho, handa akong sumubok. Talaga? Talaga. Pero Maricar, kailangan mong talagang magbago. Hindi lang sabihin na magbabago ka. Alam ko, sana, 2 taon pagkatapos ng graduation, nakaupo ako sa isang siksikang auditorium. Hinihintay si Lolo Jose na umakyat sa entablado. Ang banner sa likod ng podium ay nakasulat na Community Educator of the Year Award. Katabi ko si Rona, nakabihis sa wakas. Hindi ako makapaniwalang nakilala rin siya sa wakas. Deserve niya yan ng 10 beses. Tinawag ng announcer ang pangalan niya. Pumalakpak ang mga tao. Dahan-dahang naglakad si Lolo sa podium. 80 anyos pero nakatayo pa rin ng tuwid. Inayos niya ang mikropono, tinignan ng audience hanggang sa nahanap ng mga mata niya ang sa akin. At pagkatapos ay ngumiti siya. Salamat sa karangalang ito, panimula niya. Pero gusto kong ialay ang award na ito sa ibang tao. Sa apo ko, si Ligaya. Napasinghap ako. 2 taon na ang nakalipas. Pinanood ko ang dalagang ito na bumagsak sa entablado sa graduation niya. May brain tumor siya. Muntik na siyang mamatay. Huminto siya. At nagising siya para malaman na ang mga taong dapat nandoon ay wala. Tahimik ang audience. Pero hindi sumuko si Ligaya. Hindi siya naging mapait. Sa halip, bumuo siya ng buhay na puno ng mga taong nagmamahal sa kanya kung sino siya, hindi kung ano ang magagawa niya para sa kanila. Nagtuturo na siya ngayon, humuhubog ng mga isip, ipinapakita sa mga bata araw-araw na mahalaga sila. Nanginginig ang boses niya. Ang lola niya, ang Elena ko, minsan niyang sinabi sa akin, ang mga taong nakalimutan ng mundo ang pinaka nangangailangan na alalahanin natin. Itinuro sa akin ni Ligaya kung ano talaga ang ibig sabihin noon. Umiiyak na ako ngayon. Umiiyak na rin si Rona. Tinaas ni Lolo ang award niya papunta sa akin. Sa iyo ito, Apo, para sa pagkakaroon ng lakas ng loob na piliin ang sarili mo. Pagkatapos ng seremonya, niyakap ko siya ng mahigpit. Parang hindi ko na yata siya bibitawan. Mahal kita, Lolo. Mahal din kita, Ligaya. Proud na proud sa iyo ang lola mo. Alam ko, bulong ko. Alam ko na sa wakas. Komplikado ang pamilya ko. Mananatili itong ganon. Tumatawag si Papa tuwing Martes. Nagpapadala na ng card si Mama tuwing holiday. Maingat at magalang. Nasa therapy si Maricar. Nagte-text kami minsan. Pero ang totoong pamilya ko, sila yung mga sumipot, yung mga nanatili. Si Rona, si Lolo, ang mga estudyante ko, at sa huli, ang sarili ko. Kung umabot ka dito, gusto kong magbahagi ng isang bagay sa'yo. Dati, nagtataka ako kung bakit hindi ako mahalin ng nanay ko. Kung bakit kailangan ko magtrabaho ng doble para sa kalahating pagkilala. Kung bakit invisible ako sa sarili kong pamilya. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang nanay ko ay hindi kontrabida. Siya ay isang sugatang tao na hindi kailanman gumaling mula sa sarili niyang sakit. Tawag ng mga psychologist doon ay projection. Kapag ang hindi naresolbang trauma ng isang tao ay tumapon sa iba. Nakita niya ang binan niya sa mukha ko at sa halip na harapin ang sugat na yon, hinayaan niyang lasunin nito ang relasyon namin sa loob ng 22 taon. At ako, ang kahinaan ko ay ang desperasyon ko para sa pagtanggap. Patuloy akong naniwala na kung magsisikap pa ako, magsasakripisyo pa, makakamit ang sapat, makikita na nila ako sa wakas. Ang tawag doon ay people pleasing at isa itong survival mechanism.
Pinanatili akong ligtas nito noong maliit pa ako. Pero bilang matanda, muntik na akong sirain nito. Ang tumor sa utak ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin. Pero sa kakaibang paraan, isa rin itong regalo. Pinilit ako nitong makita ang pamilya ko ng malinaw. Binigyan ako nito ng pahintulot na tumigil sa pag-arte para sa mga taong hindi naman nanonood. Kaya narito ang natutunan ko. At sana dalhin nyo ito. Hindi mo pwedeng paghirapan ang pagmamahal mula sa mga taong ayaw magbigay nito. Tigilan mo na ang pagsunog sa sarili mo para maiita ng iba, lalo na kung ayaw naman nilang tumingin sa apoy. Ang tunay na pamilya ay hindi nadidiktahan ng dugo. Ito ay nadidiktahan kung sino ang sumisipot kapag mahirap ang buhay. At sa huli, pinahihintulutan kang piliin ang sarili mo. Hindi yun pagiging makasarili. Yun ay kaligtasan. Kung nasa sitwasyon ka na gaya ng sa akin, kung ikaw ang invisible, ang nakalimutan, ang laging nagbibigay at hindi tumatanggap, nakikita kita. At sana matutunan mo gaya ng natutunan ko na ang tanging pagtanggap na kailangan mo talaga ay ang sa sarili mo. Salamat sa pananatili kasama ko hanggang sa huli. Kung may sarili kang kwento tungkol sa pamilya, tungkol sa hangganan, tungkol sa pag-aaral, na makita ang sarili mong halaga, gusto kong marinig ito. I-drop ito sa comments, binabasa ko ang bawat isa. At kung ang kwentong ito ay may kahulugan sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. May isa pang kwentong naghihintay sa description. Sinasabi ng kutob ko na gugustuhin mong marinig ito. Hanggang sa susunod.